Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. May alaga din po ba kayong mga aso? Masaya ang mag-alaga ng aso at para sa iba, parte na sila ng pamilya. Nagbibigay sila ng aliw at nararamdaman natin na mahal din tayo ng mga ito. Dati takot po ako sa aso at maging ang mag-alaga ng aso ay parang hindi ko magugustuhan. Pero nung nagkaroon po kami ng aso sa bahay, naku, hindi ko na ho sila mawalay sa aking paningin at madalas kasama pa namin sa pamamasyal. Ngayong araw, balikan po natin ang nagtrending na asong namatay matapos paluin ng isang lalaki mula sa Camarines Sur. Ating balikan ang kwento ni Kilua at alamin din natin ang mga posibleng rason ng kanyang mga naging behavior ng araw na iyon. Ang pangyayari. March 17, 2023, nang umagang iyon ay nagising si Vina na wala na sa tabi niya ang kanyang alagang si Kilua. Nagulat siya dahil nakalak naman noon ang kanilang gate at iba ang kutob ng dalaga ng araw ng iyon. Base sa CCTV, tumalon mula sa bubong ang aso at saka tumakbo sa kalsada. Doon ay nakasalubong ni Kilua ang babae na si Cleofe, 69 years old. Ayon kay Cleofe, galing siya sa pagsisimba at pauwi na noon habang naglalakad. Maya-maya pa, may dalawang aso sa kalsada at isa sa mga ito ay si Kilua. Bigla na lang dinamba ng aso si Cleofe at kinagat. Sa takot ng ginang, bigla na lang siyang natumba sa kalsada. Ayon kay Cleofe, ang kumagat sa kanya ay si Kilua. Matapos nito, tila mandadamba pa raw si Kilua kaya tinaboy siya ni Cleofe. Hanggang sa tinulungan si Cleofe ng isang barangay tanod na si Anthony Solares. Ayon naman kay Anthony, binalikan siya ni Kilua at hinabol siya papunta sa kanyang tindahan. Dagdag pa ni Anthony, nakagat din daw siya umano ni Kilua sa kanyang kanang binti. Sa pinakitang kagat ng lalaki, inamin din niyang hindi naman ganon kalalim ang tinamo niyang kagat. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kilua ang kanyang asawa at mabuti na lang daw ay tumuntong ang asawa niya sa lamesa kaya hindi siya naabot ng aso. Doon na nagsimulang maghabulan si Anthony at Kilua. Lahat din ito ay nakunan sa CCTV. Makikita sa video na may hawak na kahoy ang lalaki, pangpalo kay Kilua. May mga tao din siyang nakakasalubong na kanyang sinasabihan na umalis para hindi sila makagat ng aso. Sinabi ni Anthony na halos 45 minutes silang naghahabulan ni Kilua. Maya-maya pa, naabutan na ni Anthony si Kilua. Hinampas niya ito hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos ay dinala niya ang aso sa kanilang bakuran para mag-antay kung sino ang kukuha sa kustodiya ni Kilua. Tinanong naman ni Anthony ang kanyang kaibigan kung ano ba ang magandang gawin sa aso. Nagsuggest daw ang kaibigan na ibaon na lang. Nabalitaan ni Vina ang nangyari kay Kilua mula sa kanilang kapitbahay. Agad na pinuntahan ni Vina ang bahay ni Anthony. Ang komprontasyon ay nakunan din ng video ni Vina. Sa lugar, nakita ni Vina ang isang sako pero hindi niya akalain na ang laman nito ay ang kanyang pinakamamahal na si Kilua. Tinanong ni Vina si Anthony kung ano ang nangyari. Depensa ni Anthony, sinigurado lang niyang wala ng perwisyong gagawin ang aso. Napaiyak na lang si Vina at napasigaw nang makita si Kilua. Kaawa-awa ang sinapit ng nasabing aso. Halos mawasak ang mundo ni Vina dahil sa nangyari. Humingi naman ng pasensya si Anthony kay Vina dahil sa nangyari. Sinabi din ni Anthony na hindi naman daw kasi alam ni Vina ang ginawa ni Kilua nang ito ay makalabas ng kanyang bahay. Inuwi ni Vina ang labi ni Kilua at inilibing ito sa isang mausoleo. Napakasakit na nangyari para kay Vina at sa kanyang pamilya. Turing kasi nila kay Kilua ay isang kapamilya. Ayon kay Vina, si Kilua ay likas na maamo. Anak ang turing niya sa 3 years old na golden retriever. Si Kilua ay bigay daw ng kanyang kapatid na lalaki. Nagmula ang pangalan ng aso sa isang palabas na anime. Dagdag pa ni Vina, napakabait, malambing at gentle na aso si Kilua. Alagang-alaga ni Vina si Kilua at lahat ng laruan at paboritong pagkain ng aso ay kanyang binibigay. Hindi din daw sanay sa labas si Kilua at hindi masyadong lumalabas. Kasama pa nga ang aso sa mga family outing. May birthday party din nga na ginawa si Vina para sa aso.
Sinabi din niya na mabait si Kilua at walang katotohanan ang sinasabi ni Anthony na marami daw gustong kagatin ang aso. Agad na nagpa-blatter sa barangay at polis si Vina dahil sa nangyari. March 17, 2023, nag-post sa social media si Vina sa nangyari kay Kilua. Agad na nag-viral ang post at umani ito ng napakaraming simpatya para kay Kilua. Ang ibang content creators ay nag-post ng tungkol sa pagkondena nila sa ginawa sa aso. Maging ang ibang mga artista ay nagpahayag ng panawagan para sa hustisya at panagutin ang pumatay kay Kilua. Nagtrending din ang katagang Justice for Kilua. Umabot na din sa Senado ang nangyari at isang batas ang isinusulong ni Senator Grace Poe para sa proteksyon sa mga hayop. Naniniwala siya na kailangan din ng mga hayop ng tulong at pagkalinga mula sa gobyerno. Sa ating bansa, labag sa batas na pahirapan ang anumang hayop at pumatay ng mga nilalang na hindi baka, baboy, kambing, tupa, manok, kuneho, kalabaw at kabayo. Kapag namatay ang isang hayop, may parusa itong pagkakabilanggo ng 1 taon, 6 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon. At pwede ding magmulta na di lalampas sa 100,000 pesos. Kaya naman humingi ng tulong si Vina sa PAWS o Philippine Animal Welfare Society, isang NGO o non-government organization na may layuning protektahan ang mga hayop. Ayon sa Executive Director ng PAWS na si Ana Cabrera, hindi maituturing na self-defense kung habang pinapatay ng isang tao ang isang hayop ay hindi naman nanlalaban ang hayop. Sinabi din nila na balak nilang sampahan ng kaso si Anthony sa ginawa nito kay Kilua. Sa initial interview kay Anthony noong March 19, inamin nito ang ginawa niya kay Kilua. Nararapat lang daw na gawin iyon dahil baka makakagat pa ng mas maraming tao ang aso. Napansin din ni Anthony na tila wala sa sarili si Kilua at aktong kakagatin lahat ang makita niyang tao. Sinabi din niya na hindi siya ang naglagay sa sako kay Kilua. Nag-CR daw siya at pagbalik niya ay nasa sako na ito. Pinabulaanan din niya ang mga pahayag na plano niyang lutuin ang hayop. Nang tanungin kung galit ba si Anthony sa may-ari kay Kilua, itinanggi niya ito at sinabing hindi niya intensyon na patayin ang aso. Ni hindi nga niya alam na si Vina ang may-ari. Aksidente lang daw talaga at self-defense ang nangyari. Sana umano ay tigilan na siya ng mga netizens dahil pati ang kanyang pamilya ay nadadamay na sa gulo. Matapos siyang makagat, ipinagamot ni Anthony ang kanyang sarili. Habang si Vina naman ay nagpapagamot sa unang biktima na si Cleofe. Lumapit naman si Anthony sa PAO o Public Attorney's Office. Ayon sa lalaki, magbibigay naman ang ahensya ng abogado kung tuluyang magkakaso si Vina kay Anthony. Ayon naman sa isang abogado, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa hayop. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede nang abusuhin ng tao ang kanyang mga karapatan. Alam naman ng isang tao ang tama at mali at dapat pangalagaan natin ang lahat ng klase ng hayop. March 25, 2024, lumabas ang balita na kinumpirma na ng PAWS na nagpositibo si Kilua sa rabies. Subalit kahit na ganon, itinuloy pa din ni Vina at PAWS ang pagsasampa ng kaso kay Anthony dahil sa paglabag niya sa Animal Welfare Act of 1998 at Anti-Rabies Act. Ayon sa isang veterinaryo, nagiging agresibo talaga ang asong may rabies. Pero nanindigan ang PAWS na hindi nito binibigyang katwiran ang pagpatay kay Kilua. Kita din daw sa CCTV na si Anthony ang humahabol sa aso. Indikasyon na hindi naman siya inatake ng aso para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi lang daw pagtaboy ang ginawa ni Anthony kundi may ibang intensyon sa aso. May tamang proseso para sa asong may rabies. Maging si Vina ay naniniwala na mali ang ginawa ni Anthony sa kanyang aso. Natakot naman para sa kanyang kaligtasan si Anthony nang malaman niyang may rabies pala si Kilua dahil kinagat nga siya nito. Ayon kay Vina, kompleto ang bakuna ni Kilua kontra rabies. Yun nga lang, hindi veterinaryo ang nagturok. Mga kapatid na niya ang nagturok ng anti-rabies kay Kilua matapos ang unang bakuna nito sa veterinary clinic. Ang PAWS naman ay hindi kumbinsido na kay Kilua talaga ang rabies virus na nakuha mula sa aso. Ayon sa kanila, 5 araw na kasing nakalibing si Kilua nang hukayin muli ang labi nito para itest.
Malaki umano ang posibilidad na nakontaminate ang labi ni Kilua dahil may karinderya daw si Anthony. Subalit ayon naman sa isang veterinaryo, imposible na mahawa pa ng rabies ang isang asong patay na. Ano kaya ang nangyari at bakit ganon ang naging pag-uugali ni Kilua? Ang mga Golden Retriever tulad ni Kilua ay kilalang matalino at mapagmahal. Ang mga Golden Retriever ay mapaglaro pero kahit na ganon, gentle at marahan pa din sila. Nakakasundo at wala ding problema ang mga ganong klase ng breed ng aso kasama ang ibang mga hayop. Hindi lang sa Pilipinas may nag-aalaga ng Golden Retriever kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Ayon din sa pag-aaral, ang mga Golden Retriever ay ang klase ng aso na hindi agad nangangagat ng ibang aso o maging ng tao maski pa sila ay naprovoke. Palakaibigan ang mga Golden Retriever kaya hindi karaniwan para sa kanila na umatake ng basta-basta. Pero may posibilidad pa din na sila ay maging agresibo tulad ng ibang aso. Dito sa ating bansa, sanay tayo sa mga klase ng aso na medyo maliit tulad ng madalas na alaga ng Shih Tzu o Aspin. Kaya naman minsan kapag nakakakita tayo ng malaking aso tulad ng isang Golden Retriever, hindi natin maiwasan ang takot dahil sila ay malalaki. Meron din namang mga tao na natural na takot sa lahat ng klase ng aso. Posible kasing may phobia o trauma na sila sa tuwing makakakita ng aso. Ayon sa isang eksperto, may mga dahilan kung bakit nagiging agresibo ang isang Golden Retriever. Una, kulang ng pakikisalamuha o social interaction. Pangalawa, sila ay naabuso na noon. Pwede ding sila ay bunga ng irresponsableng dog breeders. Ang aso ay may mental disorder. Ang mga sumusunod naman ay ang mga nagtitrigger para maging isang agresibong aso, ang Golden Retriever. Una, may pinoprotektahan. Pwedeng pagkain, teritoryo at taong nagmamay-ari sa kanila. Pangalawa, sila ay takot. At pangatlo, sila ay may sakit na nararamdaman. Ayon sa isang sikat na dog whisperer dito sa Pilipinas, malaki ang posibilidad na nasaktan si Kilua nang tumalon ito mula sa bubong ng bahay. Pag nasaktan ang isang aso, tatakbo na lang ito kahit saan dahil hindi nila alam ang gagawin. Kailangan nilang makahanap ng isang komportableng lugar kung saan alam na ang aso na hindi madadagdagan pa ang kanyang sakit na kanyang nararamdaman o makakakita ng taong kakilala niya. Nakaramdam si Kilua ng sakit kaya kahit sinong lumapit sa kanya ay tingin niya ay threat o banta sa kanyang buhay. Kaya prinotektahan ni Kilua ang kanyang sarili mula sa kahit na kanino at magiging defensive siya. Naniniwala din ang dog whisperer na hindi kagat ni Kilua ang tinamo ni Anthony. Malaking aso kasi ang isang Golden Retriever kaya dapat malaki at malalim ang kagat nito lalo na't sinabi ni Anthony na agresibo ang aso. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa nangyari? Sino kaya ang may mali? Si Anthony na pumatay kay Kilua o ang may-ari na si Vina? Posible kaya ang sinasabi ng ilang mga netizens na may plano si Anthony sa aso kaya niya ginawa ang pagpatay? Dog lover ka ba? At ano ang naramdaman mo nang nakita mo o nabasa ang kwento ni Kilua?